Pagod na ako makarinig ng chismis. Talagang may intent ka sirain ng isang tao. Like, gusto mo talagang, sinabi mo yon, sinulat mo yon, kasi gusto mong sirain ng reputation. Ipahiya, i-degrade, pati ang patay. Ang patay din, pinatulan nyo, grabe kayo. Got questions? Ask me. PBA Banaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Good afternoon, everyone! Good afternoon, Attorney. Maayong hapon ka ninyong tanan! No boses. Okay. First of all, I just want to say thank you kasi kaka-post lang natin kahapon ng bagong content sa TikTok. Ano ba yung content ko kahapon? Nakalimutan ko. Napanood ko kagabi yun eh. Ay, hindi. Mga screenshot. Yeah, tama. Yung mga screenshot. And then less than 24 hours, I think naka 1.7 million views na tayo. Wow! Agad-agad! Oh, yes. So, Grabe. ibig sabihin, maraming mga chismosa dyan. Yes. Maraming nagsiscreenshot dyan. But that is not our focus for today. Yung focus natin is, marites ka ba? Yes. Kasi kung marites ka. For sure, marami kang chismis na dala. Mo diba? Oo. Pero, mag-hi muna tayo. Yes, would like to say hi po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating social media platforms. Once again, ito po si Jerome Sanoy. Kasama ko po ang ating Congresswoman Attorney Migs Nograles for our 3rd episode. Kaya, would like to say shout out sa lahat po ng ating mga viewers. We begin with sa ating Facebook. Nandito po si Beauty of Neptune. Wow. Ay, hindi yata sa Facebook yan. Sa TikTok pala to. Hello po. Ayan, kay Beauty of Neptune. Mahirap pang maging isang beauty queen sa Neptune. Oh, kasi parang yung question lang niya, mahirap po ba? Ang hirap nga talagang intindihin. Kamusta kayo dyan sa Neptune? Ayan. Naka-tune in na siya ngayon. Ay, ngiti ka doon. Hello! Gusto ko yan. Okay. Ay, natatawa ako dito sa isang commenter natin from Close. Kaso po ba, ang pagiging delulu? Oh, Lulu! Ewan ko, ako delulu ako minsan. Ako din, minsan. Pero most of the time, parang sabi ko, healthy naman yung pagiging delusional. Yeah, sometimes. Kasi parang nag-gauge mo sa sarili mo na parang, ay, tama na. Wag na. I guess yan yung pag meron kang self-awareness. Yes. So, wow. Diba? Self-awareness at self-worth. Na parang, ay, tama na. Pinapagod ko lang sarili ko kakaisip. So, pagod ka na ba? Napagod na din ako. Kasi pinagod ako. At ako, pagod na ako makarinig ng chismis. Ako din sobra. Kaya naman kailangan nating mag-cleanse muna. Oo, mag-cleanse tayo. Mag-cleanse po muna tayo para maalis po yung mga bad vibes. Kaya po handa na ba tayong lahat sa mga nanonood po dito sa ating mga camera? Tsaka sa nanonood dyan, kung nasan mo kayo sa jeep, ba kayo sa taxi, we'll be cleansing our minds. And so are you guys. So eto na po, mag-cleanse na ako. Okay. Eto na. And 3, 2, 1. Oh, diba? Na-cleanse na tayo agad. Ayan. I-cleanse out natin away ang negative energies ng lahat ng mga marites sa mundo! Chismosa, grabe ang hatid. Sila no? yung parang feeling ko sila yung mas kailangan mag-podcast kasi ang dami nilang topic. Oo nga, actually, no? Tapos, di ba may post tayo about yung pagiging marites? Yes. Natatawa ako kasi, first of all, guys, yung mga post ko, gusto ko lang iklaro, hindi ko to pinopost para encourage kayo mag-file ng kaso at saka makauwi kayo ng multang worth ganyan. Kasi parang sinasabi nila, yayaman na daw sila. Okay. First of all, no, sa mga, kung kayo magsi-screenshot, lalo na ito sa bago kong post sa screenshot, yayaman daw sila. Kung kayo ang magpo-post ng screenshot, kayo ang makakasuhan. Diba? Lalo na kung kita yung pangalan nyo. So, kung gusto nyo bang kasuhan kayo, at saka, pag kinasuhan naman din kayo, meron na kayong record yan sa NBI. Paano kayo makakahanap ng trabaho? Mahihit pa kayo kung kukuha kayo ng clearance. Hit, diba? Buti pa yun, may hit.
Ang love life ko, wala. Walang hit. Agay na walang hit songs. Uy! Sorry! Ayan. And ang pagiging marites na to, ayun nga, marami talagang ganyan. Natatawa ako sa mga comments. Sabi nila, ay, ubos lahat ng kapitbahay. Totoo naman, kasi diba yung mga silingan, lalong-lalo na yung magkakatabi. Minsan naririnig mo talaga yung mga chismis. Sobra. Hindi lang diba? chismis, yung away na kapitbahay. Oo. Away na mag-asawa. O bakit hindi ka... First of all, yung maririnig nyong away ng kapitbahay, hindi chismis yun, away yun. Kung kayo naman ang nagkwento sa iba, chismis na yun. Kasi yung kinukwento nyo, dinadagdagan nyo eh. Oo nga. Dinadagdagan, ginadungagan ninyo. Gibalik niya sa Bisaya. Mas madali doon sa Bisaya. Yun. So, kamusta kayo, guys? Ngayon, thank you for continuing to follow us, for continuing to like our different posts sa ating mga iba-ibang mga pages and all the platforms, sa pagpapanood nyo, sa pagkikinig nyo, and meron tayong newsletter kung ano exciting news natin. Exciting pero part po natin. kailangan nyo mga abangan and antayin ang end na to. Yes. But anyhow, guys, ito po, ang dami po nag-send ng mga questions nila about libel, about chismis sa email, sa Facebook, sa TikTok, at na-funnel out po namin yung mga tanong po Fun ninyo. yun. Na fun, yeah. And we'll be making it more simpler for you guys on how you guys would take kapag na-chismis kayo, nag-chismis kayo, ano yung mga haharapin yung kaso somehow and someday sa life nyo. At sana yung mga pwede na nating iwasan. Yes. Diba? Yung Hindi naman tayo dito to encourage you to file kasi magastos muna Exactly. mag-file. It takes a lot of time. Yes. Kasi ang main point natin is kung pwede namang pag-usapan. Yes. And ito naman, free legal advice po siya. Hindi siya free advice kung paano kumuha ng pera at kasuhan ang mga taong kagalit nyo. Yes, hindi Diba? po yun. So, it's really more on how you make your life in peace and with the people surrounds you. Ayan. So, eto na ang ating unang tanong ngayong hapon, attorney. Ito ang ating nakalap mula sa ating social media. Ano ang mangyayari kung ako'y inireklamo ng libel ng ibang tao? Itago natin sa pangalang Jerome. Disney Princess. Disney Princess. Okay. Yung libel kasi, ang dami kasing naguguluhan kung ano ba yon, di ba? Parang libel, ganyan. Pag chismis, kwentuhan yan, di ba? Verbal. Right? Ang tawag dyan, slander. Hindi siya libel. Bakit? Ang libel, ayon sa batas natin, is pag-written siya at na-publish. Kapag it's being seen. Oo. As in, na-publish siya. So, pag libelous yung comments nyo, kaya nga may cyber libel. Kapag na-post yan sa Facebook, libel yan kasi sinulat. Tapos na-post. And since online siya, cyber libel. Kapag, ito kasi sa mga unang panahon to di ba? Yung mga newspaper, mga ganyan, tabloids, yan yung maraming kaso ng libel. Libel siya dahil written siya and published siya. Kaya yung hahabulin mo yung author at saka yung editor or yung business manager ng publisher. Oo. Etong chismis na nakakasira, slander. Okay, so there's the right term there. Yun yung right term. Slander yung kakaso nyo. So, kunyari, nagpunta kayo sa barangay. Hay, nako, nag-chismis si ganito, sinira niya yung kabuong tao ko. Papailan ko siya ng libel. Mali po yun. Slander ang tamang krimen para doon. Meron pang isa. Ang slander by deed. Yan yung bago sa tenga ko. Oh, ano mo yung slander by deed? Hindi. Kaya gusto kong malaman. Gusto mo malaman talaga. Po. Kailangan kitang sampalin. Kailangan i-chismis mo na sa akin. Hindi, kailangan kitang sampalin. Ayun na yon. Because yung slandered by deed, yung deed is my action. Okay. So kapag ikaw ay pinahiya ng isang kontrabida sa buhay mo, bilang Disney princess tayo, Kaya pinag-chichismisan. pag sinampal kita, sampal. Oh my God, sakit nun. Tapos, di ba, hindi nakita nitong lahat. Napahiya kita dito. Yun na yung ikakaso ko sa'yo. Ang kaso mo ay, Slander by deed. because pinahiya mo ako with an action. And nag-make scene ka sa public. In public. So, ito yung mga important elements ng slander, ng libel, ng slander by deed, itong mga pang-chichismis, okay? Kailangan malicious siya. Meaning, talagang may intent ka sirain ng isang tao.
Okay. Like, gusto mo talagang, sinabi mo yon, sinulat mo yon, kasi gusto mong sirain ng reputation. Ipahiya, i-degrade. As in, talagang lahat ng gusto mong gawin kasi nga, galit ka. Diba? Out of control ka eh. Tapos, ang mga sinabi mo, either na siya'y sala, or gumawa siya ng isang krimen. Or kabit siya. Di ba? Or kabit siya. Or hindi siya nagbayad ng utang kahit chinismis mo. Kasi mayroong mga ganun sa Facebook. Hindi ka magbabayad, ipopost na kita. May mga ganun eh. Threat naman yon. So, either may crime ka, may vice ka, may ginagawa ka masama, may depekto ka, and sa ating batas, either real or imaginary. Either talagang ginawa mo siya or hindi. Diba? Tapos, yung talagang gusto mong mangyari nun is sirain yung tao. Dapat may intent. Kaya, pag joke mo lang sinabi to, lalo na yung kunyari, sabihan kita, napakapangit mo today. Joke lang. Ganon. Di ba may mga ganon? Yes. Parang ganda ka. Mga ganon. Ganda ka naman. Pero, di ba, ganda ka. Mga ganon. Yung mga ganong implications na parang pa-joke, hindi naman meaning na nasasaktan kita, hindi yun pasok. And yung pinaka-importante, publicly made. Hindi naman ibig sabihin kumuha ka ng microphone dyan at sabihin, hoy, etong napaka-nakakairitang tao dito, ganyan. Sinira niya yung puso ko, winasak niya, walang hiya siya, ganon. Pwedeng basta may ibang tao nakarinig, kahit just one person. May one witness. Oo, na yun, na dapat private at may nakarinig. Public na siya. So, yun yung mga very, very important element nun. And ito pa, kung napanood niyo yung TikTok post ko, hindi lang sa mga buhay na tao or corporations pwede yung mga corporations, mga companies. Pati ang patay. Ang patay din, pinatulan nyo, grabe kayo. As in? As in, if you were dishonor or say something bad about someone dead, or unalive. Baka kasi maano tayo dito, bawal kasi daw sabihin ng deads. Oo nga eh. That's also under libel or slander. Parang unang tanong pa yung, parang ang bigat nasa shoulder kung tanggapin. Kasi meron pala talagang right and just process. No? Yes. Kasi akala natin kapag chismis, kaso chinismis kasi ako nito, sir, na hindi kami ganito, ganyan. So may mga different, pala talaga dapat na i-process. And may mga tanong na ang ating mga live viewers dito. Grabe. Pero alam mo, ito nakasulat doon, any person. May mga kasi nakita ako na parang, ay, hindi ako kakapasok niyan kasi bata. Hindi. Any person yan. So, walang limit ng age? Wala. And meron lang yan, kunyari like sa libel, sa mga chismis. Ito yung mahirap pag public official like me. Do you have in mind now, Do you have in mind na... Kung sino mga hahabulin ko, bantay kayo. Do you have in mind now to, parang ipasang kaso to protect that kind of, Hindi, marami kasing mga Supreme Court cases na talagang sinasabi that you cannot have an expectation of privacy kung ganito talaga yung buhay mo. Attorney, paano po ba yung affidavit of desistance? Affidavit, so ibig sabihin, nagkaso kayo and then ayaw nyo nang parang mag-withdraw kayo. Usually sa barangay ata yan na level, sa pagkakaalam ko. Paano yun? Maghimo lang kayong affidavit na you don't plan to pursue the case anymore. Or, okay, yung parang atras na lang. Mas madali yung ganun. Kailangan may affidavit, hindi pwedeng verbal kasi kung may kaso na lalo na sa barangay, kung barangay level, may mga ganon. Pero for example, may nag-file sa'yo sa barangay. Tapos naisip mo na, hindi ko na lang itutuloy ito. Tapos nasubmit na dun sa kinasuhan mo kasi diba may hearing yan. Sa barangay level, yes. Barangay level. Tapos naisip mo na, di lang ako dayo. Kailangan mo pa rin gumawa ng affidavit of desistance. To stop that? Yes. I see. Kasi kailangan makita ng barangay na talagang you were not coerced, hindi kayo pinilit, na hindi na kayo napakita, para meron silang paperwork din. Kasi kasama yan sa ating batas. Let's talk about the Barangay Katarungan Law one time. Yeah. But not for today. Yes. Eto, paano po kapag inikwento mo sa iba yung nangyari ng pambabastos niya, kasama rin ba yun? I guess in line to sa ating first question. So again, guys, etong pagchichismis, kung private siya, syempre, hindi ka makakasuhan, Yeah. di ba? Kahit anong kwento pang gusto mong ikwento dyan, and all, no? Basta hindi marinig, hindi siya publicly made, at hindi ka nanira, and yung tao, di ba, na
yun, na hindi nasiraan. Which comes to my question. So, kapag private, for example, nagchismisan tayo. Oo. So, hindi yun nakita sa internet. Oo. Tapos wala ako na publish. Kasi kunwari ako yung nagchismis. Oo. Pero alam na ng buong sambayanan yung chismis. As in, parang open secret siya. Oo. Ano yung kaso doon? Well, Wala akong fingerprint na pinakita publicly eh. kasi, alam mo, ito na yung mahirap pag cyber libel. Kasi, ang daming repost, di ba? Correct. Shares. Oo. Ang kakasuhan nyo dito kung sino yung nag-chismis sa slander. Sa libel, kung sino yung author, sinong sumulat. Sa cyber libel, sino din yung nag-post. Okay. So, since ito, na parang kunyari, pinag-usapan natin privately, hindi naman siya publicly made, wala tayong kaso kasi walang nakarinig. Okay. Pero kung sino nag-start ng chismis na yon, Babalikan yung origin. oo, kasi siya yung nag-start. Yun yung mahirap nga dito eh, 'di ba? Kasi yun, pag alam na ng tanan. Oo. Diba? Nakabuuan na parang, bakit alam ng parang lahat? Parang, Oo. kasi, Paano mo mahahanap kung Oo. sino? Unless na lang, siguro meron kang na timingan na nandun yung tao, narinig niya ang pagchichismis sa isang tao. Ibig sabihin siya yung nagsabi. Kunyari, ikaw, pinag-uusapan ako, tsaka kami. Nag-usap kami, di ba? O, chikadora. O, usap kami. Sabi ko, uy, grabe si Jerome, no? Grabe, alam mo, feeling ko, ano siya, kabit. Oh, ganon. Hindi man totoo, di ba? Ganon. Eh, nandiyan ka narinig mo. Tapos may like yun, maraming ibang tao or ikaw, pwede ka nang magsabi ng parang may damages ka. Yeah. Di ba? kasi it's publicly Tapos seen. ako nagsabi. So parang, ako na yung, Ikaw na yung target agad-agad na. Oo, Kasi diba? ikaw na yung nakita ng tao. kawawa naman to. Nadamay pa tuloy Nadamay ito. pa siya. Di ba? I see. Okay. Pero yun nga yung mahirap talaga sa cyber na parang Sa cyber libel, yun yung pinakamahirap. Kasi repost ng repost, na share na ng lahat, di ba? Ano na lang yun, parang pildi ka kung, for example, nag-create mo GC, 10 mo kabok, Yeah. nag-chismis mo dito. Oo. Pildi ka dito kung may traitor sa isang friend mo. Yes. Na, uy, alam mo, nag-chismis ko, sabi ko ni Jerome na ganito, ganito. Yeah, kaya nga, yung mga GC na yan, lahat sila sabihan nyo, hoy. Bawal, no? Yes, but yun nga yung mahirap nga sa cyber libel. Why? First, meron dyan fake accounts. Yes. Dummy accounts. Dummy accounts, di ba? Tapos sila magpo-post, mga ganyan. Yun yung mahirapan. But, let me tell you, meron kasi nangyaring ganitong kaso na na-handle ko when I was still practicing. Parang fake account siya, ganyan-ganyan, may inimbento about someone. Nag-post siya. Actually, you have to believe that okay naman pala ang gobyerno natin. Wow. Eto. Merong PNP or NBI under the Cybercrime Prevention Act that meron silang tinatawag na Cybercrime Division Unit. So, yung Cybercrime Division Unit, meron sila parang forensic, whatever, ano tawag dyan, technology. So, yung nahitubo dito, no, parang na-screenshot siya, tapos dinelete or something, but na-publish na rin. Yeah. So, ibig sabihin, pasok ka na sa cyber libel. Ang nangyari, since na-screenshot yun, for some reason, basta kinuha ng NBI, you had to give the phone, dahil nandun yung screenshot, tapos nahanap nila kung like sino yung nag-post. Oh. Saan nag-post? Kasi may mga IP, Yes, may whatever, mga whatever predecessors yan. yun eh. Kaya yan ng PNP and NBI, guys. Meron silang dedicated IT. IT and department, yung Cybercrime Division Unit for that. So like, kamong nagatago-tago sa mga dummy account or sa mga yan, matakot din kayo because now I'm telling the people, pag nabully kayo, nag-post kayo at yan, pwede niyong habulin. Ang problema lang, yung cellphone niyo mawawala siguro mga 2 weeks, 3 weeks. Kasi under investigation. Oo, kasi pupunta yun sa NBI, hawakan nila, wala kang cellphone. Yun lang yung nahirapan sila kasi parang, attorney, ano yung cellphone ko? Wala eh. Pero nahanap. Yeah, pero that's a good thing, no? Yes. So, yan yung... Parang natatakot na silang lahat. Na Kaya lahat naman nagbabash ng eyeliner ko. Alam namin ang IP addresses nyo. Kaya pala, Hindi, okay no? lang guys. Alam mo, choice nyo naman kung, di ba? Yeah. Kung ayaw nyo yung eyeliner ko, bakit ba? Gusto ko. Tapos kung wala kayong ibang gawin
gawin sa buhay kundi mag-comment. But thank you so much for reaching out and doing that. And thank you for adding comments and also, diba? And that's engagement for us. Diba? Akala nyo, it will be our downfall, hindi pa. Well, anyhow, eto marami tayong mga tanong sa ating social media pages. Pero bago yan, eto muna tayo kay Juniel Lauriente. Buenas tardes, ma'am. Alam mo, feeling ko tong mga staff ko. Love na love ka nila eh. Mandated ata sa kanila para dumami yung viewers. Hindi po ako magbibigay ng bonus, ha? Maglambing pa kayo dyan, damihan nyo pa. Ayan. Pero hello, guys. Okay. Thank you. Moving muna tayo sa ating second question. Paano ko malalaman kung ang sinabi ko online ay cyber libel na? Oh, sige. Sagutin mo. Kasi sa mga ganitong scenario, kapag galit na galit Attorney ka... Jerome. Sige. Kapag galit na galit ka, of course, minsan meron tayong mga uncontrollable factor kasi galit na tayo, gusto nating gumante, hindi man physically, pero online. Yes. So, paano mo malalaman kung cyber libel yung ginawa mo? Kapag na-post mo publicly, kapag na-publish mo talaga siya doon sa social media mo at nakita ng lahat, madaming nag-comment, so yun po yung cyber libel. That means, kapag nakita po yung legal information ng taong binanggit mo doon na kasi si Attorney Migs hindi nagbayad ng utang, ito yung conversation namin, sabi niya magbabayad daw siya next month, tinatawagan ko na siya, dami kong calls pero hindi niya sinasagot. So that's the way how it is. You missed out one element. Yung malice or intent na sinasabi the intent, ko. tama. The intent na panisiraan yung tao. May sinabi ka, diba? Yung galit ka in the heat of everything. Kasi minsan, pwede naman galit ka sa isang tao, kahit slander to or libel or cyber libel na. Diba? Magtatalit pa na or parang, ano kung nakakainit ka? Bakit ginanahan? Pasluba ka? Mga ganon, diba? Usually, pag ganon, in the heat of the argument, dahil, diba, galit ka, may mga kaso tayo sa Supreme Court na sinasabi, walang malice yun, walang intent. Kasi nga, galit ka. Since elemento ng crime, hindi ka pasok doon. Oh. So, the same with cyber libel. May depensa ka na parang, ayun nga, kasi galit ako nung time na yon. And second, kung totoo ngang may utang, depensa mo na rin na, may utang, diba, may utang. Unless nga ma-prove na sinadya mo talaga yon. At pag ginawa nyo nga yun, huwag nga kayong maglalaglag ng mga pangalan ng personal information or whatever. Kasi ibang batas naman to, violation yan ng Data Privacy Act. See, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, marami tayong mga batas, pero minsan, pag nagsagol-sagol na, because nga, relatively new itong buong online sphere, nagkakagulo-gulo. Kaya, I always say, just think before you click. Exactly. Because that will just help protect you more, diba? And it's not being parang you're asking sentiments to people na sa online na parang alam mo. Tapos meron akong natutunan doon sa sinabi mo sa TikTok mo kahapon. Ano? Na sinabi mo na kahit hindi doon nakita yung pangalan, yung edad, yung name, na hindi siya klaro doon. Pero kung alam mong ikaw yung pinariringgan sa cyber, you can still file a case against that person. Basta identifiable siya. That's the term, identifiable. Kasi diba, may mga ibang tao na alam mo naman yun, diba? Lalo na kapag alam ng circle of friends mo. But kung yun nga, hindi identifiable, wala yung name, walang whatever, ang downfall nun, kung chismosa ka at masama ang what you say, sira naman yung reputation mo. Exactly. Because pinakita mo sa buong mundo yung kaugalian mo, diba? Yung totoong ikaw. So, it's like a two-way factor. Parang siniraan mo yung taong hindi naman alam ng majority, but in major cases, mas siniraan mo yung sarili mo. Kaya ito ang tanong ni Cedeline Clems. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Attorney, pwedeng magtanong kung pwede po ba akong kasuhan ng kumpanya if nagamit ko po yung pera ng kumpanya pambayad sana sa bills? Yes. Why? Because it's company property. You were entrusted with the money, and if you're entrusted with the money in company property and ginamit mo yun for your own personal reasons, kahit umiyak ka dyan, kahit ano yung reason mo, you were given that trust, and that's not your money, and pwede kang kasuhan yan. No. It's called qualified theft. Qualified siya dahil nga, at mas mataas ang multa nito, ang imprisonment nun. Because binigay sa'yo yung trust tapos ginamit mo for your own means. Kahit na, diba, naghihirap ka. I'm so sorry if you're undergoing that. Something. But
The company has to protect themselves and we have to protect also people. Yes, and I na think ganyan. mahahabol ka rin ng kumpanya kasi nagpirma ka ng kontrata. Yes. Kaya eto na yung na-realize siguro niya afterward. Sabi niya, tapos pwede po bang kunin nila yung mga ari-arian mo kasi hindi na nakapagbayad? Gusto ko magbayad kasi ng paunti-unti po. Yan, bawal na. Because dapat kasuhan ka nila, ang court ang papasok para i-garnish or hawakan yung mga bagay-bagay. Because property mo yan. Hindi nila pwedeng galawin yan just because naakaysala or crime or whatever fault that you had, hindi nila pwedeng gawin yan. Yan, pwede ka nang magsumbong sa police na may trespassing yan, meron yan, pwedeng theft, di ba? Kasi ninanakaw Pero na what nila. if parang gusto niya talaga yun na lang yung kapalit? I think wag na lang ipahawak. Ibenta Mag-settle na lang Oo. kayo. Or yes, tama yun, na ibenta mo. Ibenta mo na lang yung mga ari-arian Pero properties hindi nila mo. pwedeng kunin yan Yeah, basta-basta. right away. Kasi nga, nakapakala din yun sa kanya. Diba? Yes, and that's not part of the company rules. Pwede ka na magreklamo na gano'n. Even if naakaysala, magreklamo ka sa DOLE na yan yung ginagawa. Or sa police. It's just the same thing sa ginawa mo. The company doesn't have the right to get your property, just like what you did to them. Yes, oo. So, yan, pareho kayo may sala. Natawa ako dito, may nakita ako kung nagkaroon daw ako ng crush sa student. Oo nga. Once. Yung parang, ma'am, ako dala si mo notebook, ma'am. Hindi, Mga online ganun kasi halos. Ay, online ka? Oo. For sure, kasi may mga gwapo, di ba, sa online. No, I've never had. Parang meron, pero hindi nakalimutan niya lang yung name. Hindi. Talaga ba? Meron ba akong crush na student? Wala. Or, balik rin natin, may student ba nakakrush sa'yo? Ewan ko, tanong natin. Pero eto na, lumabas na. wala. Talaga ba? Kahit isa? Hindi, kasi pag trabaho, kaya nga parang ang hirap mag Pero ako naging guro ako dati, nagka-crush ako sa student ko eh. Talaga? Crush Ikaw, naman. yun. Crush, crush naman na parang, ay, ano nito, ang ganda nito, ang gwapo nito, ang ganda ng mata. Yung mga ganong bagay lang. More on an appreciation manner. Hindi Wala. talaga, kasi parang that's work. So sorry guys, yung mga students ni attorney, wala siyang crush. Parang for me kasi it's not right. I mean, yeah, it's not right to have a crush on your students, but I think it's right to appreciate. Dinedepend sa yung sarili mo eh. Ako yun eh. Hindi. Appreciative kasi akong tao eh. Siguro mas magkaka-crush ako sa like mentor. So hindi sa student guys, sa mentor po. So sino mentor to? Mga Charot! older. Mga Gusto older. pangalanan. Ayan. Mga ganon. Pero bago tayo nandito na si Marites. Nandito na siya. Si Marites. Ato si Ayan, Marites. si Marites! Hi, Hello, Marites! Ikaw ang pinag-uusapan natin today. Sasagutin natin yung tanong mo kay Marites. Marites Aparilla Cacho Rabaya. Akala ko yung Miss Universe si Rabia. Attorney, ask ko lang po, if obligado ba po ang asawa ko na suportahan ako, hiniwalayan niya po ako. I'm Marites. Ikaw, I can tell you, you have to wait for my post. I will post about that. Actually, yes. Why? Because a husband and a wife, under the family code natin, are obliged to support each other. Yan yung isa sa mga obligasyon ng isang mag-asawa. Isang husband and wife. It's in the family code. And yon ang basis for petition for support for VAUSI. I will explain this in the post. I think I will post this in next week. Yes. I think Tuesday or Wednesday. So maghulat-hulat ka na lang. I will post about this para malaman mo yung mga rights mo. But yes, you can oblige. Pwede mong imandato si Jare. Si Yes. Jare. At kapag nakita mo na yung post mo next week, pwede mo nang imarites yan sa mga friends mo naka-experience ng same problem. Pero bago lahat pa, bibitin naman na natin ang ating mga viewers saka ating mga listeners right now dahil magbabalik po kami dito lang sa Paano Ba, Attorney?
Bawal magka-jowa kasi wala din ako. Hindi, bawal magka-jowa. Bago ako. Hindi, ang rule ko sa aso ko. Aso mo? Bawal Oh my God. makamuna. Alam mo, gumawa ako ng post about support. Dahil single mom. Yung mga ganon. Kasama ko si Popsy. As in, kasi single mom. As in, ganon. Kasi parang yung mga tanong, parang, paano kung single mom ako? Ganyan. So, sinama ko si Popsy. Kasi single mom ako. Ay, live na pala tayo. Ay, sorry guys. Ayan, naku, yung chismis. Buti hindi na ano. Sorry. Medyo natuwa kami sa chismis namin. Buti na lang talaga hindi na public. Para hindi na napasahan ng kaso. Oo. Alam mo, wait. Ito lang, sa mga ganito, meron isang case, gusto ko lang iklaro, may isang case na ano siya, sa rape
radio or ganito yung mga live, kung libel ba siya or slander. Kasi 'di ba pinagkaiba natin ang slander and yung libel. Yung libel is kapag na-publish yung pangalan mo intentionally ng someone. written. Tapos ang slander pag oral, Yes. 'di ba? So paano pag radio? 'Di ba may publish, ganun. Tapos sinabi, kahit na binasa niyo 'yun, hindi naman lumabas. Slander siya. Kasi narinig siya. Oo, verbally siya. And if I may add, meron tayo sa slander na dalawang klase. May serious and insulting and not so serious and insulting. So, iba-iba yung ano niyan, yung Wait. penalty. Yes. Pag serious siya, I think, not serious, 20,000 ang multa. And I think hanggang 6 months ata yung imprisonment. Kapag serious and insulting naman siya, I think aabot ng mga 4 years, if I'm not mistaken. Ang haba? Oo. Kasi, ano ba ang mga serious and insulting? Yan yung kunyari, nagkalat ka na gigalaw na tong si babae na to. Di ba may mga chismis na ganyan? Yung kawawa, yung mga babae na sinasabi, ay, pinagpasapasahan yan, mga ganyan. Yun, serious and insulting. Natikman na yan ng lahat. Oo, di ba? Or kung very personal yung relations, as in maniniwala yung mga tao sa, ay, estapadora talaga. Pero hindi talaga totoo. As in, ganun. Yun, depende sa court though, and sa facts na bibigay nyo kung kailan siya magiging serious and insulting or not so serious and insulting. So, gusto ko lang i-add yun. Sa court ba, attorney, for example, may gusto kong kasuhan. Tapos ang gusto kong, may alam ako sa mga grounds, for example. So gusto ko ganito kasi, pero ang nilalaban lang ng court, hindi po, nafo-fall kasi under dito. Tapos gusto kong ipaglaban talaga ng complainant na hindi gusto kong ganito kasi mabigat yung ginawa niya. Well, yun papasok ang kagalingan ng abogado mo. Kasi yung abogado mo, dun ipapasok yung mga facts, yung mga evidence, mga pieces of evidence, kung ano yung mga lalagay doon. And yung court magde-determine admissible ba evidence, is it related to the case, mga ganon-ganon. So, dapat kumuha kayo ng magaling na abogado. Well, meron ako trivia sa'yo. Di ba nanonood ka ng Suits? Oo. Eh, alam mo bang si Mike Ross ang nagdidirect ng show? Talaga? Exactly siya. Ang galing. Napanood ko kahapon. Sabi ko, si Mike Ross pala talaga yun. Para siyang siya. Pero gusto ko na rin maging Rachel para meron din akong prince. Ang galing ni Rachel, no? Super. Hindi, kasi nagkaroon siya ng prince. As in like, di ba, pinakasalan niya si Prince. Oo, pero hindi na sila nagkatuluyan eh. Ha? Oo, hindi. Wala na ba sila ngayon? Break Wala na sila? Break na sila. Ay, tingin mo, chismoso to. In a good way. Meron tayong mga questions na nito. Sasagutin na natin yan. Eto. Okay. Paano po yung petition? Wait lang, ito, si Marites ulit. Attorney, obligado ba ang asawa ko supportan? Yes. Yes. Sinagot na po natin na pag hiniwalayan kayo, the husband always has to give you support. Wait for my post about it para mas ma-explain ko po itong mga ito. Kay Frances, paano mag-petition sa side po ng father na sustento pero hindi po pinapahiram ang bata? You still file a petition for support or you file a case on VAUSI. And yung VAUSI na yon, pwedeng sabihin may visitation rights or protection order. And yung protection order, pwedeng magkaroon ng support kasama nun galing po sa korte rin. Pero di ba, attorney, if ages 0 to 8, under the care of mother ang child? Yun yung pagkakaalam. To 7. Yeah, to 7. Yes, may presumption yon na dapat sa mom unless ipakita na hindi fit si nanay to take good care. Yes. Ay. Okay, eto, may tanong tayo, no? May habol po ako, yung company sinuhold yung last pay, ilang weeks po ba dapat na processing last pay? It really depends on the internal process ng company kung paano yun. Kasi may mga clearances. I don't know kung ano yung facts doon. Pero kung hino-hold talaga, na mukha talagang ayaw nila magbayad, pumunta kayo sa DOLE, as in doon sa regional office kung saan yung office, and magreklamo kayo. May mga affidavit dyan, may mga complaint, SENA ang tawag doon, and magreklamo po kayo sa DOLE. And I think other companies are holding your salaries kapag nagre-resign kayo, nag-i-AWOL kayo, if may mga computers kayong hindi pa binabalik. Si Vanessa. Si Vanessa 47, how to be you po, attorney. Napakahirap. Ako na lang sasagot. Napakahirap, guys. Napakahirap maging isang Gusto niya nang walang love life forever. Yeah. Napanindigan niya for how many years? Hindi, alam mo.
Joke. Alam nyo guys, ang dami nagtatanong kasi parang how do you be a lawyer? Anong ginawa ko? Ganyan. Actually, sa Sunday, magpo-post ako sa law school journey ko. Wow. So, abangan yun. But it's 10 minutes because mahaba yun. Napaka-inline nun kasi marami ako mga friends na Magbabar sila ng magbabar 17. exam. Kaya sana, di ba, ma-inspire yung gusto maging abogado and hopefully those who will be taking the bar. Kasi I will, as in kwento, from before law school, during the bar. May tanong ako sa'yo. Nung naging law student ka, you're about to take the bar exam, dumating ba sa punto ng buhay mo na, charot, na nag-deactivate ka ng social media mo just to focus on your study? Yes, oo. Kailangan ba talaga yun? It really depends kasi depende sa disiplina mo. I think I deactivated Instagram lang. Tapos meron akong app noon na parang To communicate with your friends? hindi yung pag ginalaw mo yung phone mo, magsi-stop yung timer, parang ganon. Basta may ganon. Anyway, guys, Next week. just watch on Sunday. I will post. So it's Yeah. worth 10 minutes, pero iiyak kayo. May inspired kayo to take your exam more. Ayan. Ayun o, thanks kong. Pa-shoutout po. Ay, ikaw mo sa shoutout niyan. Thanks, Kong. Pa-shoutout po sa dearest Team Wang friends ko, Love PBA. Sino Team Wang? Kinsa ni? Sino sa Hello, team? Team Wang! Wang. Dili man natin YCL to, no? Ay, Okay. ayan. Hello, Team Wang! Ayan, kay Sky B, attorney, concerning po yung GC na leak, paano if pinost at minakita na lang in person sa teacher? If it's just one person and you show the personal information, again, ang violation sa DPA or Data Privacy Act is if pinakita ang isang screenshot ng group chat, personal information is there, sensitive personal information is there, and pinakita kahit kanino without the consent. Yes, of the person you're talking about to other friends. Ayan. Congresswoman Attorney Nograles, no more sad monkey boy. What? What are my top 5 priority bills in Congress? Wow, ano to, Miss Universe? Yes, as a Disney princess As a yourself. Disney princess, actually, nag-file ako ng anti-bullying laws because yung bullying laws natin, wala na yan sa workplace, wala yan sa mga pagdating sa mga matatanda, sa mga safe spaces. I filed also pagdating sa mga lalaking inaabuso, LGBTQI. Yeah. Plus, community na inaabuso na parang hindi sila kasama sa VAUSI. I also filed for mga sari-sari store owners, mga small business Yung na how to protect them. The interest. Ano pa mga final ko? Meron akong Department of Water. I filed 180 plus bills already. Na-file mo din yung parang sa kuryente, no? Or hindi? Yes, yung sa expansion ng Davao Light because nga hindi okay yung sa Nordeco na ginagawa nila dahil ang taas-taas sa mga consumers. So actually, if you go to Congress, yung sa page, makikita nyo I filed mga 180. So wala akong like super 180? top 5. That's at the top of my head na naiisip ko kasi yun talaga, lalo na yung bullying. I don't like bullying. Ano pa ba? Marami. Marami, pero majority are parang problems of all the masses in the Philippines. Yes, yung mga ganon. Oo, yung mga na-experience, nakakwento sa akin. And- If you have anything that, you think that you want me to file, also, magpa-file ako soon about yung discrepancy ng rape and adultery kasi ang unfair pagdating sa mga babae, ang concubinage. Ayan, Oo. ang ating aabangan. Ayan, maraming salamat po sa mga lessons in rights. Wow! Paras Base. Hello. Paras Base. Thank you. Wow. Guys, thank you so much for always following us, for listening to us every 2 p.m. Live, and for, of course, always asking questions and engaging. And also, sa mga naghahanap ng trabaho. Instead na magchichismis kayo dyan, maghanap kayo ng trabaho. Diba? Meron, ang PBA, kung taga Davao mo, meron kaming jobs fair on September 23, 2023. As in, next week. Monday siya, no? Last Monday. Ay, Saturday pala siya. Yes, that's the birthday of my mother as well. Ay, advance happy birthday. September 23, ito yung jobs fair namin or Oplan Kabuhayan ng PBA Party List at SM Ecoland Davao. So, dalhin nyo na lahat ng mga resume nyo, etc. From buong araw yun, no? From 9 a.m. to 5 p.m. I think so. I think sa SM Annex yung gagawin. Yes. So, yun po. Sa mga naghahanap ng trabaho, ayan po ang isa sa mga programa ng PBA Party Yes. List. At baka ako yung marinig yun doon, sinasabi kong,
hired on the spot, Bianca, yung mga ganon. May mga ganon kasi sa mga sa mga job fair. Hired on the spot. Diba? Basta wag lang kayo lumapit sa potato corner na napakataas ng standards. At kung hindi nyo pa napapanood ang post ko, panoorin nyo yung post ko about bakit napakataas ng standards ng potato corner at saka bakit nyo ba binabash ang eyeliner ko. Yeah, pero ang taas ba ng standard mo when it comes to a partner? No, wala na nga akong standards. It's kahit walang standards. Wala pa rin malapit sa akin. Guys, No, hindi. Alam mo, at the end of the day, what's your top 5 standard? alam mo, if people ask me this ano ang top 5 standard ko? Sasabihin ko lang talaga, gusto ko lang ng partner, someone you can talk to, someone who's loyal, yung honest, Exact. hindi ma-insecure, hindi pala utang, charot. But also, at the same time, someone na, at the end of the day, you're just very comfortable and at home. Exactly. Yan na yung hinahanap ko ngayon. Oh! At baka ikaw na yun. Dahil dyan, lahat ng mga listeners and viewers, live na live po Hello kami. kay Ruvins Jimena. Meron pa siyang Grabe yung Blooming. nag-name drop ako sa potato corner. Hindi, guys. Alam mo, panoorin nyo kasi yung Kasi TikTok trending post kasi yan ko. Hindi naman yung galing sa kanya. Hindi Sinabayan rin chismis Oo, yun. oo. Hindi, panoorin nyo yung post ko. Kung hindi nyo pa ako pinafollow sa TikTok, may post ako about that. Para ma-educate din kayo na hindi dapat ganyan-ganyan yung mga standards basta-basta na binibigay ng management. O, Yes. diba? Kaya naman po, manood kayo sa amin. Every Saturday po yan. Live po kami sa aming Facebook and social media account. Facebook and TikTok. That's 2 to 3 p.m. every Saturdays. At every other Saturday, mapapanood niyo po kami dyan sa PTV Mindanao sa YouTube, 3 p.m. to 4 p.m. At And meron tayong bagong edition! yes, meron po kami nga bonggang announcement po para sa inyong lahat dahil po guys, sa ating 2 episodes, marami pong tumangkilik at nagustuhan ng ating mga topic. Kaya po, sa lahat ng mga music lovers dyan, mapapanigan niyo Hindi na po. ako kakanta, ha? Hindi sa kakanta doon. Maririnig niyo na po kami sa Spotify! Ayan, may podcast na rin po kami sa Spotify. At anytime, you can listen while you're driving, while nasa plane, di ba? While you're working. While you're working, whatever. Kung gusto nyo marinig itong mga free legal advice ng PBA Paano Ba Attorney, then pwede nyo pong pakinggan yon. So again, meron tayo every Saturdays, 2 p.m. Magmarites na po kayo. Ayan, Spotify. minsan talaga pag nangangarap ka, makukuha mo if you manifest. So pag mangarap siguro tayo ng love life, mamanifest. Yes, and I diba? hope if manifest natin yun, I hope it's the right one. Yun. So again, thank you to everyone. Thank you. Umabot na tayo sa 1.5 likes. Wow, ang dami. 200,000 followers on TikTok. 290,000 followers on Facebook. Apakadami! Yeah, and sana growing pa because we have more free legal advice to give you, and as much as possible, I will try my best to still keep it entertaining and energetic. Just diba? for you and make it simple yung mga... Yes. diba? And syempre, patuloy ang ating mga programa ng PBA Party List. And of course, etong every Saturday natin, magmarites na kayo, chismis yun na, 2 p.m. on all our social media pages. Again, PTV, 101.9. News FM. News FM, and Spotify. If Yes. anytime, anywhere, pwede niyong anuhin. Yes. And of course, I'd like to say happy birthday sa friend ko si Ace. Happy birthday po. And of course, thank you so much to Lady Boss, Aesthetics Yes, to Davao, Lady Boss for making Davao. us blooming and glowing every Yes, day. and of course, ang ating JVS Production. Thank you so much. And ating mga PBA team, thank you so much po sa lahat ng ating mga followers. Kaya naman guys, kung meron pa kayong mga gusto nating pag-usapan, pag-chismisan, kung ano mga legal advices and legal problems nyo, i-comment nyo na po dito sa ating mga pages kung saan nyo po kami nakikita at naririnig. And of course, pwede pa kayong mag-send out ng message. At meron tayong legal advice sa ating office, yung sabi mo. yes, every Thursdays and Fridays, kung taga Davao kayo sa PBA office sa Quirino, libreng legal advice din po yon. And ayun po, see you siguro sa Jobs Fair on September 23. And see you next Saturday at 2 p.m. At huwag niyo pong kalimutan, ito po ang inyong maaasahan, malalapitan, mapagkakatiwalaang legal advice program, ang Paano Ba Attorney. Kasama po ako si Jerome Ray Sanoy at nag-iisang Congresswoman Attorney Migs Nograles here to make the law simple for you. And always remember, Amping Kanunay! Thank you guys!
Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.